Halina't samahan nyo na naman ako sa isa na namang paglalakbay papunta sa aming probinsya, dito sa probinsya ng Quezon Province, yan sa probinsya ng aking mga magulang, na kung saan dito rin kami medyo lumaki at nagkaroon ng isip, at dito rin kami syempre ipinanganak. Medyo matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nakapunta rito at nakadalaw sa aming nanay, at ngayon ito ay pagkakataon, itong mahal na araw ay pagkakataon para madalaw namin ang aming nanay at syempre mabati na rin ang birthday niya. Tara't samahan nyo kami sa aming paglalakbay patungo sa aming probinsya ng Quezon. Umalis nga pala kami dito ng alas 3:30 ng madaling araw para yung bang makaiwas sa traffic, yung matinding traffic, kasi expected na yan na maraming uuwi sa probinsya dahil yung Semana Santa nga ay natapat. Kaya expected na maraming luluwas ng mga tao papunta sa kanilang mga probinsya, lalo na dito sa papuntang South, papuntang Bicol, dahil ang Kabikulan ay access din papuntang Kabisayaan, at yun talaga ang inaasahan namin na volume na maraming dadaan dito sa South. Kaya naman talaga inagahan namin ang pag-alis, kaya lang naantala kami ng kaunti lang naman, kasi nga ang usapan talaga namin is 2 AM kami aalis para talagang pagdating pa lang dito sa amin sa may bandang Atimonan nagliliwanag na, kaya lang hindi nasunod yung plano na yun. At eto na nga, nadat na namin pagdating sa Pagbilao, Quezon ay talagang napaka heavy traffic, hindi na halos makagalaw yung mga sasakyan at kahit mga motor hindi nakakalagpas. Kung makikita nyo ay talagang nagsabay-sabay ang mga tao o pati mga rider, mga nagmumotor talagang tumpukan dyan sa mga gilid ng mga kalsada. Pagdating naman dito sa may Sigsag Road o yung IMI, yung Bitukang Manok, medyo maluwag-luwag na at hindi na masyadong traffic. Hanggang doon talaga sa may pagbaba, bago ka pumasok ng dito nga sa Bitukang Manok ay talagang napaka-traffic, hindi halos gumagalaw yung mga sasakyan. Pero pagdating dito, pag akyat nga dito sa may Bitukang Manok na ito, medyo lumuwag na at nakahinga-hinga na kami. Ayan, kung makikita nyo, medyo maluwag na, hindi na masyadong traffic. Pero yung makikita nyo, yung talagang nagpapadami talaga sa mga sasakyan, talagang yung number 1 yung mga motor. Kung makikita nyo, ayan nga, ang dami-daming mga nagmumotor, mga nakatambay dyan sa may gilid ng Bitukang Manok na yan. At nagpi-picture. Hindi na nga kami huminto dyan para mag-picture kasi nga yung sobrang pagod na kami sa traffic pa lang doon sa may Pagbilao ay napaka-traffic na. Simula sa amin sa may Laguna siguro talagang simula doon sa Laguna medyo may mga traffic na kaming nadaanan, kaya medyo mahaba na yung oras ng biyahe namin diyan. Umabot siguro ng 8 oras yung biyahe namin diyan, na dapat ay 6 na oras lamang o hanggang 7 oras lamang, kaya lang inabot nga kami ng 8 oras dahil nga sa mga traffic na dinaanan namin. Kaya pababa dito sa may Atimonan ay talagang niratrat na namin, talagang hindi na namin pinigilan yung pagratrat kasi nga napakaluwag na at medyo pagod na rin kami kasi kailangan na talaga ng katawan namin na magpahinga. Kaya niratrat na namin, wala namang masyadong sasakyan at wala namang masyadong tao na tumatawid, kaya yun hindi naman delikadong magpabilis ka ng takbo. Mahalaga naman dito sa ganitong mga biyahe, lalo na kapag mabilis yung mga patakbuhan ninyo, alisto ka pa rin na baka may biglang tumawid na aso o hayop o mga tao. So guys, ayan. Ayan, si Utol, si Tita, basyon ko, kapatid ng nanay ko yan. Ayun, pamangkin ko, mga anak ng asawa ko. Anak ng asawa ko? Asan palin? So ito ang bahay namin dito sa Quezon. Mahilig sa halaman yung nanay ko, tingnan nyo, napapalibutan kami ng parang malapit na maging gubat. Yan, malapit na maging gubat yung bahay niya. At least malamig. Kahit sobrang init, malamig yan. Yan mamumulaklak na yan, Lin. Ayan ang ganda ng mulaklak kaya ng puno na yan. Yung pula. Oo, mamumulaklak na yan, basta nagganyan na. Pangit sumabay ng Sunday. Babalik na naman yung puro siksika na naman pabalik. Hindi, baka madaling araw pa lang kami ng Sunday. Yan. Ito ang aming bahay. Pamangkin ko nagtatago. Mahihain yan Yan yung tropa. Say hi.
Saan yung nanay ko? Dito yung nanay ko sa loob, babe. Yan. So, birthday niya ngayon. Dito siya nag-birthday sa bahay niya dito sa Quezon. Ayan, happy birthday tita. Sa April 23 pala siya. Puro April pala silang magkakapatid. Tatlo kami. Oo. Andito yung may birthday din na belated, yung nanay ko. Happy birthday, papatay lang kita. Thank you. Ayan. Anong sasabihin mo dahil birthday mo? Sana po iligtas lahat ang buong pamilya ko sa problema, sa lahat. Sana maging maayos lahat. At wala nang problema sa buhay. Ayan. Yun na lang. Yan lang ang wish mo. Oo, wish ko sa sarili ko yun. Sa lahat ng pamilya. Yawn. Yun na lang. Magpapa-thank you ako sa inyo. Happy mga birthday ulit. Thank you. Kahit pa paano, nandito kami. Nakapunta. Oo. Yung presensya lang naman mahalaga, di ba? Oo, Nandito kami kahit huwag nang maganda. Meron na. Dami kong handa. Ang dami pa. Langka at hipon. Langka at hipon ang handa. Napanis na lang. Napanis na. Ayan, may panis pa ata yan. Hindi yan. Bago luto ko yan. Bago luto. Yan, happy birthday ulit sa nanay ko. Nakita din ang mga Dracula. Parang bumata ka ulit. Ha? Parang bumata ka. Ganun to pag nagdadasal lagi. Oh? Lagi ko kahit Sa nagdadasal. Maynila, parang problemado ka dun eh. Oo. Laylay yung mga balat-balat mo eh, parang naging bata ka ulit. 67. Oh, tingnan nyo yung nanay ko, ilang taon ka naman? 67 years. 67, magsi-70 na yan, mukhang ano pa lang. 50. Sabi nila 50 plus lang daw ako. 50 Sabi ko plus. hindi. Hindi, 67 na ako. 67 na siya. Yan, 67. happy birthday ulit ma. Yun. Nabati ko na yung nanay ko. Ito, anong masasabi mo pala sa birthday mo? Teka lang. Naduduling ako. Ano eh? Against the light, dito ka sa loob. Ayan, dito. Ayan. Anong masasabi mo sa birthday mo? Ano sasabi Mo? ko? Oo. Wish ko lang, para kanino? Para sa sarili ko. Wish ko lang sana mas healthy, Oo. mas marami pang biyaya, at at ligtas ang buong mundo. Sa buong mundo. Oo. Yan, ang hiling niya yung buong mundo ligtas. Oh, hindi siya makasarili. Yan, happy birthday ulit. Di Sa ba kapatid. bawal mag-anda ngayon kasi mahal na araw? Bawal daw maganda, wala tayong magagawa. Tama na yung bangus iniyaw. Tama na rin yung bango, sinihaw. Saka kaunting alak. Meron namang dyan, meron namang baboy ng kapitbahay, pero wag mo na ngayon. Wag mo na. Ayan. In-interview ko na. Umiiyak na naman eh. Bala ko na sanang kanta na maalaala mo kaya eh. Ayun guys. Sobrang init dito ngayon. Ayan kasi ayan yung gamit ni Bok na motor. L-Max niya. Ito, yung walang kamatayang S-Mash. Ang walang kamatayang S-Mash natin. Walang pagod yan guys. Kahit saan pumunta yan. Pati bayan yan guys. Oh, kahit mukhang bulok yan. Matibay yan sa S-Mash. Ayun pa nga yung nagka-problema. Oh, sumingaw yung ang gulong. Kulang na sa Hindi. Ano yan eh? Tubeless yan eh. Yung... Katulad sa sasakyan namin. yung sealant. Nakatapak ng pako o nakadaan. Nakagulong. Iba yung Pinaano niya? Pinabulkanize. Hindi naman binubulkanize yan eh. Lalagyan lang ng sealant para mabarahan yung butas. Ganun yung tubeless eh. Yung sa amin, hindi na yan. Oo. Pero bago. Kahit mapako yan, pag tubeless, walang problema yan. Kasi mahaharangan lang yan nung sinasalin na sealant. Hydraulic. Andito yung tito ko eh. Lumulong Tito! Naka-video ka ngayon. Anong wish mo sa birthday ni mama? Wish? Visit! Ano ba wish mo kay mama? Oh, walang masabi. Healthy, long lifespan.
Wala akong may wish. Wala raw siyang masabi. Grabe yung biyahe namin, stress.